patuloy po natin pag-usapan about postures of prayer. When we say postures of prayer, hindi ito yung posisyon ng katawan or ng body. When we say posture, it's the postures of the heart. So, praying with a humble heart. So, yung pananalangin, kahit anong posisyon mo, basta mahalaga, yung puso mo, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Pray with faith. Now is praying with a humble heart. Yung posture of the heart, yung the heart, attitude of the heart, napakahalaga po nun. Na meron pagpapakumbaba na humility. Pray with a humble heart. So, yung verse po natin is mula sa 2 Chronicles 7:14. Ito yung si Solomon, nagtayo siya ng templo at dinedicate sa ating Panginoon. Itong verse na to ay may kinalaman to sa covenant or kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayan ng Israel. Sabi po dito sa 2 Chronicles verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sabi ng Panginoon, nangusap siya kay Solomon kasi yung bayan ng Israel napakatigas talaga ng ulo. Hiling nila magrebelde sa Diyos. That's why yung panahon ng pagrebelde nila, dinisiplina sila ng Diyos, pinapadalahan sila ng mga iba't ibang trials or problems at pwedeng may kinalaman sa ekonomiya, political, and sabi na pa ng if my people will call my name, humble themselves, yung magpapakumbaba na mananalangin, papagalingin ko ang kanilang bayan. So, let's humble our heart every time that we pray to God na andun yung pagtalikod natin sa ating kasalanan at patatawarin tayo ng Panginoon at muli niya tayong pasasaganahin. So, first teaching of today is we are naturally inclined to corruption. Tayong mga tao, hindi lamang yung bayan ng Israel during the time, kahit tayo mga Pilipino, we are sinful by nature because sa atin na maging mga kasalanan. And naturally, we are naturally inclined towards corruption. So, tanggapin natin yung katotohanan na hindi tayo mabubuting tao. Kaya pag tinignan natin yung mga politiko natin ngayon, yung bansa natin ngayon, kahit sa public sectors, puno-puno corruptions because we are simple. Ang pag-asa ng bansa natin na ating sarili, individual, family na community and nations in the whole world ay nag-iisang pag-asa natin ay ating Panginoong Jesucristo na kayang bumago ang pinakamatinding problema ng isang katauhan, corruption at iba pa. So we are naturally inclined into corruptions. Like makikita natin sa bansa natin, di ba? Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, puno ng corruption sa gobyerno. Kahit pa yung mga supposed to be mga inosente, pinakamabubuti na dapat ng mga ahensya like Department of Education, DSW, the Department of Health, dapat ito yung pinakamalilinis pero meron pa rin corruption. So, hindi natin masisisi ang government lang kasi kailangan natin makita yung taong bayan. Yung taong bayan, lalo na kapag nalalapit yung election, yung mga matatinong politician, kahit gusto nila magpakanto, pipilahan niya ng mga taong bayan. Hihingi ng pampesa, hihingi ng pamasko, hihingi ng sardinas, hihingi ng ham. So, ang daming hihingi. Alam mo yun? So, pipilahan. Kahit yung mga matatinong politicians, kahit mga politicians na yung gusto magpakatino. Hihingian ng mga tao, pag hindi nabigyan, sasabihin masama yung politiko na yun. So, isipin nyo ba, paano pa kayo nanalo yung politiko na yun? Kahit matino yung politiko na yun, mapipilitin magnakaw, mapipilitin bumakay. Kasi, the first place, so, hinuturan na siya ng taong bayan.
So, hindi lang nasa posisyon yung puno ng korupsyon, pati din yung taong bayan. That's why sa Pilipinas, yung corruptions, hindi lang sa gobyerno hindi lang sa private sector, pati sa mga taong bayan. We are naturally inclined towards corruption. Kaya po, pangalawang katuruan natin, we need humility and dependence to God. Kailangan natin lahat magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sabihin, Lord, makasalanan yung bansa. Kaya, ganito yung sitwasyon. Ano yun, yung taong bayan na gusto may nagtuturo sa balita ko magnakaw. So, yung politics natin talaga, hindi talaga okay. Alam mo yung minsan, tayo na mismo nag-eliminate ng chance na magkaroon tayo ng mga godly leaders. Kasi kinukurap na mismo din ang mga taong bayan. We need humility and repentance. Nasama-sama tayo magsisi sa Panginoon, magpakababa sa Panginoon. Kasi, kurap nga yung mga tao Kung ano yung taong bayan, ganun din ang gobyerno. Yung humility and repentance. So, sinasabi sa verse na to, talagang angkop to na tayo as a nation, we have to humble ourselves and pray and seek the face of God. We need humility and repentance na magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos na hindi tayo magmamataas or hindi natin pwedeng sabihin na lupang pinili ng Diyos, no? So kailangan natin yung hindi magmataas kundi magpakumbaba sa harapan ng Diyos. And number 3, God is willing to bless the nation. Nung sinuko ng ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo sa pamamagitan niya, pagpapala lahat ng bansa. Ito ay Abrahamic Covenant na sa pamamagitan ng Espiritu Santo or ng ating Panginoong Diyos ay may pagliligtas na pangyayari. Kasabay ng pagtanggap natin sa Ebanghelyo ay pagbabago din ng ating buhay at pagbabago ng sa buhay ay may influensya sa ating bansa. Kaya yung mga principles sa Biblia, pag na-apply natin sa buhay natin, sa lahat ng bagay, habang lumalagad ng Ebanghelyo, gaganda at bubuti ating bansa. And God is very much willing to bless our nation because He is willing to bless all the nation. And God is very much willing. Kaya lang tayo po yung may problema na kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Kailangan natin palaganapin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo upang maraming tao makapagsumpo kung paano tayo mamuhay bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano. Ang pag-asa talaga natin ay ang Panginoong Jesucristo. Talaga kailangan is maipangaral. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya pananagunan natin sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ginagawa natin is makikita tayo mga tao sa mga tao sa paligid natin. May pananagutan tayo sa Diyos. Kung ordinary tayo mamaya, lahat tayo may pananagutan sa Kings of Kings, sa Lords of Lords. At tayo ay ito kasi yung ating Panginoon Diyos, siya yung papabago ng ating bansa. God is willing to bless us. Kailangan natin na sama-sama na talikuran, lalo yung mga Kristyano, huwag tayong papayag na yung boto mo nabibili, yung respeto mo nabibili. Maging responsableng citizen tayo sa lahat ng bagay, pati yung desisyon natin. Kasi nakakalungkot kahit mga bata ngayon, nabibili yung desisyon, nabibili yung respeto. So, dapat hindi tayo harap. Hope this simple devotion will learn something. Thank you everyone and God bless.